walang sala ayon sa kautusan. Mabubuhay ang tumutupad sa kautusan. Ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagpapawalang sala dahil sa paninabig. Huwag mong sabihin sa iyong sarili, sino ang aakyat sa langit? Okay. Alalaong bagay upang ibaba si Kristo. Ngunit ito ang sinabi niya, malapit sa iyo ang salita nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin, ang salitang ipinangaral namin tungkol sa pananampalataya, kung ipahahayag ang iyong mga labi sa na si Jesus ay Panginoon at manalig ka ng buong puso na siya ay muling Bagong laki lang. Diyos, maliligtas ka sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa ngayon napawawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang at sa ngayong naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa kanya. Ayan, siya tama na. 12. 12 na. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Greko. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng mga tao sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumawag sa pangalan ng Diyos. Ito naman, yun na, Si Rodel. Ano number naman? 14. Ngunit paanong tatawagin ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa kaniya? Sige. Paano naman silang makakapagpakinig kung walang nangangaral? 15. Tuloy. At 15. At paano nangangaral? Ito na. 15. Hanggang 21 yan. At papaanong makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isusugo? Ayon sa nasusulat. O kay Inam, na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaiah, Panginoon, sino ang naniwala sa sinabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At makakapakinig lamang kung may mangangaral tungkol kay Kristo. Diretso. Hanggang 21 na yan. Ngunit ang tanong ko, hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila. At ang mga salita nila ay laganap sa sanlibutan. Ito pa ang isa kong tanong, hindi ba nakaunawa ang bansang Israel noon? Paisagot na ito ni Moises. Pangibuluhin ko kayo sa mga taong di naman isang bansa, pagagalitan ko kayo labas sa isang bansang hangal. Buong
Tapang namang sinabi ni Isaiah, natagpuan ako ng mga hindi nasisi. Hanap sa akin, ako'y napakita sa mga hindi nagtatanong kung nasaan ako. Datapwat sinabi niya tungkol sa Israel. Sa buong maghapon ay nanawagan ng isang bayang matigas ang ulo at mapaghimagsik. Okay na. Tapos na. Okay. Salamat sa Diyos. Ayan. Salamat sa mga salita ng Diyos. Ang kanyang title ay Ang Kaligtasan para sa Lahat. Manalangin muna tayo. O dakilang Diyos Ama sa langit, salamat po Panginoon sa gabing ito. Tunay na ikaw po o Diyos ang patuloy na nag-ingat at gumagabay sa bawat isa sa amin. Ang pagpapala ninyo ay patuloy namin nararanasan hindi lamang sa mga material na bagay sumama upang ang mga salita mo ay amin pong maunawaan at lubos na may sa puso, may sa pamuhay. Salamat nga po o Diyos sa bawat salita na tunay nga po na ang pagliligtas ninyo ay hindi lamang sa ilan kundi para sa lahat ng tao. Salamat po o Diyos, amin pong itinataas at idinalangin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ayan. Ano daw ang saang title niyan? Sabi diyan, ang kaligtasan ay para sa lahat. Dito. Ayan. Uulitin natin. Hinati-hati ko sa tatlong bahagi ang isang context na ito. Tingnan nyo ha. Sabi diyan, verse 5 hanggang 7. Babasahin ko ulit. Ganito ang isinulat ni Moises tungkol sa pagiging matuwid batay sa kautusan. Ang tumutupad sa kautusan ay mabubuhay ayon dito. Tingnan nyo mabuti. Sa kautusan sa Lumang Tipan may isinulat si Moises na kautusan. Naisulat ito nung tawagin si Moises ng Diyos doon sa bundok ng Sinai upang ibigay ang 10 utos o 10 commandments sa mga Israelita. Ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid batay sa pananampalataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili sino ang aakyat sa langit upang babain si Kristo. Upang pababain si Kristo. Huwag mo ring sabihin sino ang baba sa kailaliman upang muling buhayin si Kristo. Tingnan niyo kung sino ang naniniwala doon na magiging matuwid ka sa pamamagitan ng kautusan, kailangang sundin mo ang lahat ng kautusan. Pero kung hindi mo ito masusunod, ay wag na lang. Yung isang sinasabi kasi dyan, ayan, ang tumutupad sa kautusan ay mabubuhay ayon dito. Ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid batay sa pananampalataya. Dalawang bagay kasi. So, yung isa, nagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. At yung pananampalatayang yun ay ibinigay iyon ng Diyos naman sa atin upang tayo ay maligtas. Kanino tayo mananampalataya? Kay Kristo, kay Kristos, Jesus. Kasi sabi doon sa John 3:16, for God so loved the world. Ayun, sabi doon, mahal ng Diyos ang mundo, kaya ibinigay niya ang kanyang bulugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi maparusahan kundi maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi doon sa John 3:16. Yan yon, dalawa. Doon sa una, hindi naging sapat ang kautusan para maligtas ang tao. Kasi hindi naman talaga totoong masusunod iyon. Ang 10 Commandments, kaya sinabi diyan, kung naniniwala ka, kailangan mong sundin ang 10 utos na yan. Pero kung hindi mo rin yung kaya, hindi kasi hindi nakakapagligtas. Mahirap gawin. So ngayon, kay Kristo, simple lang, mananampalataya ka. Mananampalataya ka at hihingi ka ng tawad, magbabalik loob ka sa Diyos. Kaya sabi diyan sa verse 8, babasahin natin, verse 8 hanggang 13, sapagkat sa ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang mensahe na sa iyong bibig at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito, ang salitang ipinangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kailangan ipahayag mo. Pag ikaw ay nananampalataya, kailangan mong ipahayag. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon itinuturing na matuwid ng Diyos.
Nagpapahayag naman siya sa pamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Sinabi nga ng kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya, kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hintil. Iisa ang Panginoon ng lahat, at siya ay masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa kanya dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon Hesus. Totoo yun. Pero, ang Panginoong Hesus may ipinangaral at sinabi. Doon sa Mateo chapter 7 verse 21 hanggang 23, may sinabi doon sa Panginoong Hesus, nasabi doon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makakapunta sa kaharian ng langit o maliligtas. Bakit kaya? Bakit kaya? O humingi ng tawad sa Diyos. Kailangan mag-repent, magbalik loob sa Diyos bago ka sasampalataya. Hindi madaling sabihin ang naniniwala ako sa Diyos. Madaling sabihin anak ako ng Diyos. Madaling sabihin yon, pero ang puso natin tinitingnan ng Diyos. Kasi kapag ginawa natin yun na totoo tayo, nananampalataya tayo sa puso natin, kung ano raw ang nasa puso, yun din ang ibinubuka ng bibig. Kaya sabi nga dyan, malapit sa atin ang salita ng Diyos, nasa ating bibig at nasa ating puso. Ipinangaral ito. Tingnan niyo po, bakit sinabi ng Panginoong Hesus doon sa Mateo chapter 7 verse 21? Ayan. Bakit sinabi ng Panginoong Hesus ito? Babasahin ko. Sabi ng Panginoong Hesus dito, chapter 7 ng Mateo verse 21 hanggang 23, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. 22, sa araw ng paghuhukom, maraming ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Iyon, malinaw na hindi lahat ng tumatawag alam ng Diyos na ang puso ng tao, maging ang isip ng tao, ang puso ng tao, alam ng Diyos kung ano ang nasa loob nito. Kaya minsan ako napapatanong din, maging maingat tayo kasi hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon at Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Tapos sa uli sabi, hindi kilala ng Diyos. Bakit? Kung totoo kasing nananampalataya, sabi doon sa binasa natin sa Mateo, sa 22, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Ano ba yung kalooban ng Ama? Babalik tayo sa John 3:16. Sabi niyan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapag sinabing buhay na walang hanggan, sa kaharian ng Diyos yun. Sa kaharian ng Diyos, ngayon, paano ka makakapasok doon? Sundin mo ang kalooban ng Diyos. Anong kalooban ng Diyos? Manampalataya kay Kristo. Pero hindi ganun kadali ang pananampalataya kay Kristo. Kailangan din natin mag-repent o humingi ng tawad sa Diyos. Sa lahat ng nagagawa natin, marami tayong bagay na hindi natin alam na labag sa kalooban ng Diyos. Sa susunod na mga topic, pag-uusapan, sa susunod na natin, Bible reading, medyo katuruan iyon tungkol sa mga mag-asawa. Uulitin ko sa mag-asawa. Ngayon, ito ang kaligtasan ay para sa lahat. Tatapusin muna natin to. Kasi, bakit ko binabanggit yon? Bawat ginagawa kasi natin sa atin, ginagawa natin sa buhay, ay may kaakibat ito na pananagutan sa Diyos. Bawat isa, hindi ito package. Kung tayo ay sumusunod, kung totoong sumusunod tayo sa Diyos, alam natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Alam natin, hindi lang yan dahil naniniwala tayo sa Diyos. Naniniwala tayo sa Diyos, tapos ang ginagawa natin, hindi naman ayon sa kalooban niya o labag sa paningin ng Diyos. Halimbawa, naniniwala ako sa Diyos, sumasampalataya ako sa Diyos, pero hindi ko kayang mahalin ang aking kapwa. Utos din ng Diyos, mahalin ang kapwa. Igalang ang iyong ama't ina. Kasama yon sa pananampalataya at paniniwala sa Diyos kasi ang utos ng Diyos, pag nanampalataya ka sa Diyos, ang Diyos ay pag-ibig, kailangan mong sundin iyan.
Tutuloy ko Bible reading tayo. Ayan. Hindi pala lahat ay makakapunta sa kaharian ng langit. Kaya maging maingat tayo. Dahil baka mamaya, ang puso kasi natin ang tinitingnan ng Diyos at kung ano yung mga nagagawa natin. Mas mainam na mag-repent o humingi ng tawad. Dahil tayo, araw-araw naman tayo, nakakagawa tayo ng kasalanan. Ang Diyos natin ay mabait, maawain. Sa kabila ng mga nagagawa nating pagkakasala o pagkakamali sa mga kahinaan natin, tinutulungan tayo ng Diyos at pinapatawad tayo ng Diyos. Maraming tao sa mundo, kahit na yung sobrang sama ng tao, kapag nagbalik loob sa Diyos o nagsisi at bumalik sa Diyos, humingi ng tawad, kahit na yung pinakamasamang tao pa, mamamatay o kahit anong klaseng kasamaan yan, ay pinapatawad ng Diyos. Yan ang pangako ng Diyos na hindi kailanman nababago. Ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa kanyang mga nilikha, ay nananatili. Subalit sa mga tao na nag-aakala na sila ay matuwid na sa paningin ng Diyos, pero yung kanilang mga ginagawa naman ay labag dito. Yun ang tinutukoy ng Diyos kung bakit hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay makakapasok. Bakit? Pwedeng lahat ng tao pwedeng kilala ang Diyos, Panginoon, ang Diyos kilala. Naniniwala sila ng Diyos, sa Diyos. Subalit ang kanilang ginagawa sa part na lang ng pagtulong, marami mapanlamang. Halimbawa ito na lang, naniniwala ako sa Diyos, nagtitinda ako, pero yung mga pinagbibilang, yung binibenta ko, mga produkto ay sobrang mahal. Sinasamantala ko, hindi kalooban ng Diyos ang ganoon. Bakit? Ang sobrang paghahangad sa pera o sa mga material na bagay naman. Halimbawa, yung makapanlamang ka na lang ng piso, sa sinasabi ng Biblia ay masama o mali, kasalanan. Kaya ang pinakamahalaga sa atin, kapag natutunan natin ang sinasabing kalooban ng Diyos, ang love o pagmamahal, package ito. Pag nagmahal ka sa iyong kapwa, sa iyong kapatid, paggalang sa magulang, kapag nanampalataya ka, lahat hindi mo pwedeng pagsamantalan ang iyong kapwa, maging parehas ka, maging sa pagpapautang ng pera. Ang sabi ng Biblia, kapag ikaw nagpautang ng pera, kailangan mong isipin ito'y parang tulong mo na lang. Bakit? Lalo na kung ang nakahiram sa'yo ng pera ay talagang mahirap. Bakit? Kapag ito ay pinilit mong singilin at tinubuan mo pa ito, masama din sa paningin ng Diyos. Kahit sarili mo pa yung pera. Kasi bakit? Kaya nangihiram ang tao, malinaw yan. Ang isang tao, kaya yan nangungutang, nangihiram dahil gipit. Pero ito rin ang paalala sa mga nangihiram. Kung ang nangihiram din ay mapagsamantala, ginagawa niya lang dahil sa kanyang kahirapan, masama rin. Hindi rin sapat na dahilan ang kahirapan para samantalin mo rin yung sa tao na manghiram ka at hindi mo babayaran, kasalanan din. Kaya ito ay balance na sinasabi ng Biblia, kasi may sinasabi din si Apostol Pablo sa kanyang itinuro na ang mga tamad huwag pakainin. Pero ang mga totoong mahirap at nagsisikap, karapat dapat deserving silang tulungan. Pero yung hindi naman talagang nagtatrabaho, na talagang yun na lang ang sinasamantala rin nila, hindi rin maganda sa paningin ng Diyos. Ayan, tutuloy natin para mabilis na lang matapos. Verse 14 hanggang 21, tutuloy-tuloy ko na. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Yan, malinaw. Paano sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Sinong sa Kanyang tinutukoy? Ang Panginoong Hesus. Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Marami ng ito, hindi na ito maitatanggi. Ewan ko na lang. Kasi maraming mangangaral at nagpahayag ng salita ng Diyos. Iba-ibang sekta. Wala naman iba o bago sa pinapangaral. Basta ang pinangaral ay patungkol kay Kristo. Ang mabuting balita ay si Kristo ang nilalaman ng mabuting balita. Walang iba yon. Magkakaiba man ng sekta yan.
magkakaiba man ng religion sabi nila, pero isa lang ipinapangaral, ang ebanghelyo o ang magandang balita, si Kristo pa rin ang tinutukoy niyan. Kaya hindi pwedeng sabihin ng ilan na hindi nila napakinggan o hindi sila inabot ng magandang balita. Ayan. Marami ang nangangaral ng ebanghelyo. Meron tayong mga exposition si Kristo. Verse 15 ito, at paanong makakapangaral ang sino man kung hindi siya ay sinugo tulad ng nasusulat o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Patungkol ito kanino? Hindi lahat ng tao, sabi dito, kung hindi isinugo. Pero doon sa Great Commission, Matthew, tingnan nyo, basta nyo, Matthew chapter 28, verse 19 hanggang 20, may Great Commission tayo. Ang lahat ng tumanggap doon, ang lahat ng tumanggap kay Kristo, lahat ng nanampalataya kay Kristo, marami ang tumanggap. At ano yung Great Commission? Pananagutan ng lahat ng tumanggap at nakapakinig ng mabuting balita, kailangan magpahayag. Sino nakako? Basahin nyo. Matthew chapter 28, verse 19-20. Basa. Romano po. Mateo. Ayan. Ano ang sinasabi sa aklat ni San Mateo? Ano ang nakasulat dyan? Mateo. Kaya umayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Ano? Hanggang 20? At turuan sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yan, napakalinaw niyan. Ayan. So, napakalinaw. Lahat ng tumanggap dyan, may utos ang Diyos sa lahat ng mga Kristiyano. Ayan. Ano ang sabi sa chapter 28 verse 19? Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. May Great Commission tayo, kaya ang lahat ng tumanggap at lahat ng nakapakinig nito, sabi ni Kristo, humayo kayo. Marami sa panahon niya, at naisalin ito, naisalin. Maraming nakapakinig at hindi maitatangging kasama tayo royan. Ayan. Anong verse na? 16. Ngunit hindi lahat ay sumunod sa magandang balita gaya ng naisulat, gaya ng sinulat ni Isaiah. Panginoon, sino ang naniniwala sa aming ibinalita? Ayan. Ito. Bakit sinabi naman ni Isaiah, ngunit hindi lahat ay sumunod sa magandang balita gaya ng isinulat ni Isaiah? Panginoon, sino ang naniwala sa aming ibinalita? Ang maraming nangaral o nagpahayag ng ebanghelyo, subalit karamihan din ay hindi naniwala sa magandang balita. Pero ganoon pa man, sabi nga ni Apostol Pablo, tingnan niyo to. Roma chapter 1. Basahin natin ang Roma chapter 1 verse 16, 17. Sabi ni Paul diyan, sabi ni Apostol Pablo, chapter 1 verse 16, 17. Ako nang magbabasa. Asa na ba? Ayan. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego, sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinabi sa kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay.
Kaya yan ang pinanghawakan ni Paul na naisulat na ito ni Propeta Isaias kung sino ang naniwala sa aming ibinalita. May mga naniwala, meron namang hindi. Pero hindi natin problema yon. Problema yon ng ating Diyos sapagkat ang Diyos, alam ng Diyos na ganito ang mangyayari. Pero ganun pa man, binibigyan pa rin ng Diyos ng pagkakataon ang lahat upang magbalik loob, humingi ng tawad. Ayan, tutuloy natin. Matatapos na tayo. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Ayun, kung tayo ay nakikinig, nagkakaroon tayo ng pananampalataya. Kasi kung tayo nakikinig, naniniwala tayo sa Diyos, sumasampala tayo, tinitingnan ng Diyos ang puso natin. Kung totoo nga bang tayo ay sumasampalataya sapagkat magkakaroon ito ng bunga. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ngayon, may nakikinig dahil may nangangaral. Kung wala naman nangangaral, di walang nakikinig. Subalit, ang tanong ko ganito, hindi kaya sila nakapakinig? Oo, sila ay nakapakinig sapagkat nasusulat, abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Lahat ng tao, hindi nila pwedeng sabihin na hindi namin yan alam. Pagdating ng panahon na haharap tayong lahat sa Diyos, hindi pwedeng sabihin ng ilan, ng marami na hindi kami nakapakinig kaya hindi namin alam yan. Dahil maraming nangangaral, subalit ang karamihan ay hindi interesado sa kaligtasan. Ayan. Ay tatawaging bayan ko at ang dating hindi ko mahal ay tatawaging mahal ko at ang lugar kung saan sinabing kayo hindi ko bayan, sila'y tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Ito ang pinahayag na Isaias tungkol sa Israel. Kahit na maging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga anak na Israel, kaunti lamang ang matitira sa kanila na maliligtas. Ang mga tao, matigas ang ulo. Hindi sila naniniwala. Kahit na naranasan na nila ang biyaya, ang kabutihan ng Diyos, minsan, kapag lalo nang umangat sa buhay o nakilala, nakakalimutan ng Diyos, mas pinipili nilang paniwalaan na dahil sa mga sariling kakayanan o galing nila ito at hindi mula sa Diyos. Kaya, salamat sa Diyos at ngayong gabi, sa susunod ay magba-Bible reading tayo pero mas medyo komplikado yung pag-uusapan at maraming mga kapanood, sana mapagpala kayo. Hanggang dito na lang po muna ang ating Bible reading at sana kapulutan ito ng aral sapagkat ang kaligtasan ay para sa lahat. Subalit, paano nga ba maliligtas? Paano maliligtas? Sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ganun kadali ang pananampalataya. Pag ikaw ay tumawag sa Diyos, kailangan mong manampalataya, mag-repent, humingi ka ng tawad sa Diyos, magbalik loob sa Diyos. Bakit? Maraming tao kasi naniniwala sa Diyos. Maraming tao siya sabi na mananampalataya sila. Kristiyano sila. Pero malinaw sinabi doon sa Mateo chapter 7 verse 21 hanggang 23, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Bakit? Alam ng Diyos na sa bibig lang nila kilala ang Diyos, hindi sa puso. Kasi yung mga ginagawa nila ay hindi rin ayon sa paningin ng Diyos, labag sa paningin. Tayo manalangin uli para sa ating pagtatapos. O dakilang Diyos Ama sa langit, salamat Panginoon sa iyong salita sa gabing ito. Nawa Panginoon, ikaw ang aming naparangalan na itaas at nawa Panginoon sa aming gabing ito, kapayapaan ninyo ang aming taglayin maging sa kinabukasan. Aming Diyos, anuman ang mga alalahanin namin sa buhay, amin pong ipinagkakatiwala ito. Ang sambahayan ng ito, O Diyos, pakaingatan nyo, patuloy nyong balutin ito, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Maging aking mga anak, Panginoon, na nasa malayo, si Russell, si Rica, ang aking mga apo-ugad, ang aming mga mahal sa buhay. Si Rodel, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga magulang na nakakaranas din ng sakit, ugad. Patuloy po namin itinata sa inyo. Amin pong ipinapahayag ngayon at inaangkin. Nagpapasalamat kami sa kagalingan na kanilang mararanasan. O God, hindi ka man nila kilala sa ngayon, subalit alam po namin na ang pagkilos ninyo ay hindi po limitado. Maging sa mga kapatid ko na nasa probinsya, sa mga nasa malayo na lugar, Panginoon, sa aming mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kapitbahay, O God, amin pong itinataas at pinagkakatiwala sa inyo. Nawa, maranasan namin patuloy ang iyong biyaya, biyaya ng kaligtasan, biyaya ng kagalingan, biyaya ng kalakasan.
at sa mga material na bagay, O Diyos, alam po namin na Ikaw ang aming provider. Salamat, Panginoon, maging sa mga taong gagamitin nyo upang ang lahat ng mga pangangailangan ay matugunan. Hindi lamang kami, kundi ang lahat ng nangangailangan sa mundong ito. Salamat po, O Diyos, at muli po itinatas namin sa inyo ang lahat ng ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord.